Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Carol, 45 anyos at nakatira sa Tanawan, Batangas. Paborito ko ang programa mo tuwing pananghalian. Palagi ako nakakakuha ng inspirasyon, lalo na kapag kwentong pampamilya. Bago ang lahat, gusto ko sanang paalalahanan ng inyong mga tagapakinig. Tiyak ko na may mga katulad ko ng pinagdaanan. Taong 2000 nang makilala ko si Ronnie. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Naging mabuti kaming magkaibigan hanggang sa naging magkarelasyon kami. Masaya ako noong mga panahong yun. Pareho kami ng mga pangarap sa buhay. Isa na ron ang magkaroon ng sariling pamilya. At tinupad namin yun. Dahil makalipas ang ilang taon, ay lumagay na kami sa tahimik. Taong 2006, nang nabiyayaan kami ng anak, si Emily. Wala akong naging problema sa aking pagbubuntis at hindi rin ako nahirapan sa panganganak. Biro ko nga kay Ronnie, pwede na naming sundan agad si Emily. Kaya lang Tony, wala pang 1 taon ang anak ko nang may napansin akong kakaiba sa kanya. At habang tumatagal, ay lalo akong nababahala. Emily? Emily? Tingin sa mama dali. Emily? Dito mama, oh. Emily? 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 Emily, oh. Oh, kita mo tong toy na to? Ito, oh. Dito ka tingin, Emily. Rinig mo ba to? Ito, ayan, oh. Oh, oh. Sundan mo ng tingin, baby. Dali. Emily, tingin ka dito. Emily. Emily naman, please. Baby, tingin dito. Uy, Emily. Dito. Carol! Ronnie, dapat ata ipa-check up na natin tong si Emily. Check up? Kasi mag-iisang taon na siya, oh. Oh. Dapat sa edad niyang yan, marunong na siyang tumingin pag tinatawag mo. Dapat marunong na ngang tumawi. Marunong nang mag-abot ng kung ano-ano. Baka nga dapat naglalakad na siya eh. Sus, Carol naman Kaya lang hindi. Oh, ganyan lang siya. Kalmado. Tumitingin kung saan niya gusto. Pero hindi siya tumitingin sa akin, sa tao. Kahit anong tawag ko, parang hindi niya ako naririnig. Di ba sabi nga ng PJ niya, obserbahan lang natin. Baka kasi medyo mabagal lang yung development ni Emily. Hindi naman pare-parehas yung mga bata. Yun na nga ang mali eh. Baka mabagal yung development niya. Oh, Ang tanong, bakit? Tsaka, hindi rin siya iyakin. Tama ba yun? Minsan kung hindi ko pa sisilipin yung diaper niya, hindi ko malalaman na dapat na palang palitan. Alam mo, iba eh. Iba talaga. Carol, pasalamat ka nga at hindi iyakin yung anak natin eh. Yung ibang magulang dyan halos mabaliw na sa kakaiyak ng mga baby nila. Tapos ikaw nagre-reklamo ka pa. Kasi nga, hindi normal. Ano ba? Hindi mo ba naiintindihan yung punto ko? Alam ko kung ano sinasabi mo. Ang akin lang, huwag ka mag-isip ng masama agad. Kung naman, inuunahan ka na naman ng imahinasyon mo eh. Ugali mo talaga mag-isip ng mga negatibong bagay. Anong sabi mo? Oo, kalma ka lang. Hindi ako nakikipag-away, okay? Ang ibig kong sabihin, atayin mo muna ang problema. Saka ka magpanik ng ganyan. Antayin daw ang problema. Alam mo, ikaw isa ka pa eh. Bakit hindi ka nag-aalala sa anak mo? Hindi sa hindi nag-aalala. Carol, magkaiba lang kasi tayo Basta.
Bukas dadalhin ko sa doktor si Emily. Hindi dun sa pedia niya, sa ibang doktor. Kasi kahit ano pang sabihin mo, naniniwala akong hindi normal ang baby natin. Kaya kung ano man ang meron siya, sakit ba to o kung may diferensya siya sa pag-iisip, mabuting malaman na natin agad. Dahil kapag sinunod ko yung estilo mo na maghintay lang, baka huli na ang lahat bago natin matulungan yung bata. Mami, base po dun sa mga naobserbahan ko po kay baby Emily, meron po talagang delay sa development niya. Sa social at sa motor skills. Now, hindi ko po ito makukumpirma. Ayoko po kasi na sa akin manggaling. Lalo na't hindi ko po forte yung mental development aspect ng bata. Meron po akong irerekomendang doktor sa inyo. Developmental pediatrician po siya. Siya po yung mas Dok, teka lang po ha. Bakit ho kanino ho ako lalapit? Sa developmental pediatrician po or DevPed. Okay. Pero bakit ho? Ano ho bang nakita nyo? Initial findings lang po ha. Hindi po ito final diagnosis. Sige lang po. Si Emily po kasi maaaring may intellectual disability o kaya sensory impairment, language problem. Marami pong posibilidad eh. Pinakamalapit na ho sa nakikita ko ha, yung autism spectrum disorder. Malawak ho ang sakop ng autism. Hindi po ito simpleng isang kategorya lang. Merong mga level po yan. Meron pong factors na kailangan tingnan. Tanging ang makapagbibigay ng konkretong diagnosis ay yung espesyalista sa ganyang mga cases. Autism, Doc? Alam niyo naman ho yung kondisyon na yun, di ba? Opo. Ibig kong sabihin, naririnig-rinig ko naman ho pero syempre katiting lang ho ang alam ko tungkol doon. Kaya po I suggest na bisitahin niyo po itong doktor na sinasabi ko. Nandito lang din ho yun, yung clinic niya sa building na to. Hindi ko lang ho sigurado yung schedule niya. Pero ito po yung pangalan and room number. Pwede niyo hong puntahan para makita yung schedule. O kaya tanungin niyo ho sa reception sa baba yung contact number ng sekretarya. Thank you po, Doc. You're welcome, ma'am. Tony, pinuntahan ko ang espesyalistang inirekomenda sa akin ng unang doktor na pinagdalhan ko kay Emily. Sumailalim ang anak ko sa iba't ibang mga pagsusuri. Kaya lang masyado parang maaga para mabigyan ng tiyak na diagnosis si Emily. Pero ayaw ipagsawalang bahala ng espesyalista ang mga sintomas ni Emily. Napakahaba ng kanyang paliwanag, pero suma total, marami pa kaming doktor na kailangang konsultahin. Meron para sa pananalita at pagkilos ng katawan. Iba pa yung para sa mismong takbo ng pag-iisip ni Emily. Talagang nahirapan kami ni Ronnie, lalo na sa pinansyal na aspeto. Ilang libo ang inilalabas namin kada linggo. At nang magdalawang taon na si Emily, saka lang namin nakuha ang kumpirmasyon sa matagal na naming hinala. Level 3 Autism Spectrum Disorder. Yan ang kondisyon ng aking anak. Tony, ayokong magmarunong. Mas mainam na sa doktor na manggaling ang mga mahalagang impormasyon. Pero sa aking pagkakaintindi, hindi madali para kay Emily ang matuto. Pati na ang pagkontrol ng kanyang emosyon dahil hirap ang utak niya na tumanggap at magpanatili ng impormasyon. Ang pinakamasakit nito, panghabang buhay na ang kondisyon ng anak ko.
wala itong lunas at hindi ito nadadala sa gamot. Ano ba yan? Ang dami ko pang gagawin. Mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi ko pa napapaliguan si Emily. Tapos hindi ko pa natatapos yung trabaho ko para bukas. Nasaan na ba si Ronnie? Anong oras na hindi pa siya umuwi? Ay, Emily? Emily? Nak, bakit? Bakit? May bubu ka ba? Bubu? Saan? Nadapa ka ba? Bakit ka umiiyak? Nak, bakit? Emily, bakit? Ay, milk. Gusto mo ng milk? O bakit nga? Ano nangyari? Bubu? O halika. Halika. Yakap ka kay mama. Bakit anak? Anong problema? Nak, hindi kita matutulungan pag hindi mo tinuro. Ay, ayan na ang papa. Ronnie! Ronnie! Ikaw na nga muna dito kay Emily. Naguhugas pa ako ng plato eh. May basa tong t-shirt ko. Kunin mo muna tong anak mo. Ano naman ba ang problema niyan? Hindi ko nga alam eh. Naglalaro lang siya dito sa sala tapos biglang sinumpong. Eh, ba't di mo alam? Hindi mo binabantayan? Kakasabi ko lang, di ba? Naguhugas nga ako ng plato. Ano, mas importante ba yung plato kaysa dyan sa anak mo? Eh kung hinugasan mo kasi yung pinagkainan mo bago ka umalis kaninang umaga, tsaka yung kawaling ginamit mo sa pagluluto, eh di sana hindi ako mapapatagal sa kusina. Day off mo ngayon, di ba? Buong araw ka nandito. Tapos ngayon ka lang maghuhugas ng plato. Tsaka Carol naman. Tingnan mo, matanggulan na bahay. Kalat-kalat yung mga gamit, oh. Di mga laruan ni Emily. Nagtanong ka pa talaga? Alam mo namang malikot tong anak mo. Pag may nakrusunodahang paglaruan, hindi mo mapipigilan. Eh, ba't pag nandito yung yaya, malinis yung bahay? Eh kasi pinaglilinis ko pag hawak ko na sa Emily. Teka nga, ano ba problema mo? Sabi ko, tulungan mo ako dito sa anak mo. Inuuna mo pang mamuna ng kung ano-ano dyan. Pakalmahin mo nga tong si Emily. Ako na nga. Oh, bibilisan ko na maghugas ng plato. Emily, ano ba? Tumigil ka na. Tama na iyak. Tama na sabing iyak, tama na eh. Hindi matitigil. Gusto mo kulong ulit kita sa banyo, ha? Palo, ano, ha? Gusto mo palo? Ha? Isa. Teka. Anong? Hoy, Ronnie. Ang sabi ko, pakalmahin mo yung anak mo. Bakit kung ano-ano yung pinagsasasabi mo dyan? Tsaka anong ikukulong mo ulit sa banyo? Ginagawa mo ba kay Emily yon? Kailan? Pag wala ako? Tikas ng ulo eh. Hindi nakikinig. Talagang sinasagad yung pasensya ko. Anong kabobohan ba yan, Ronnie? Alam mo namang may kondisyon yung anak natin. Asan ba yung utak mo sa tuwing nagpupunta tayo sa mga doktor, ha? Alam mo, puro bahala dyan. Pagod na ako. Pagod ako sa trabaho. Marami akong problema. Hindi ko nakakayanin idagdag pa yung batang yan. Hoy! Hoy, saan ka pupunta? Sa kwarto, magpapahinga. Dahil yun ang kailangan ko, Carol. Pahinga. Pahinga mula sa trabaho. Pahinga mula sa lahat ng mga pabigat sa buhay ko. Pabigat? Anong pabigat? Buwisit na lalaking yan. Emily, nak, dito ka sa mama. Ika, nak. Ay, tama na iyak, lab. Oo, nandito na si mama, ha? Ronnie, mag-usap nga tayo. Alam kong gising ka pa. Kausapin mo ko. Ronnie! Ano? Ano nga yung boses mo? Baka magising si Emily. Ano nga? Ano bang problema mo, ha? Pansin ko habang tumatagal parang wala na dito sa bahay yung loob mo. Lagi kang pagod, lagi kang galit. Ang ikli ng pasensya mo kay Emily. Saan ba nanggagaling yan, ha? May problema ka ba sa trabaho? O may pinagdaraanan ka bang hindi ko alam? Ronnie!
Pareho. Pareho? Carol, ang hirap ng posisyon ko sa totoo lang. Hindi biro maging padre de pamilya. Araw-araw hindi na natatahimik yung utak ko. Lagi ako nag-aalala para sa inyo. Di ako masaya sa trabaho ko pero hindi naman ako pwede mag-resign. Dami kong gustong gawin para sa sarili ko, para sa atin. Pero hindi eh. Hindi pwede kasi hindi natin kaya. Isa nga, hindi na ako makatulog sa bigat ng mga iniisip ko dahil... Okay. Ano ngayon ang ibig mong sabihin? Carol, pagod na ako. Pagod na ako. Pagod ka? Bakit ako ba hindi? Yan ang problema sa'yo eh. Hilig mo makipagkompetensya, sino mas pagod sa atin? Kaya ang hirap magsabi sa'yo ng nararamdaman eh. Hindi ako nakikipagkumpetensya, Ronnie. Ang akin lang, parang ang sarap mong sampalin sa mga sinasabi mo. Ano? Ano ba talaga nirereklamo mo, ha? Pagod na nga ako, Carol. Eh ano nga ngayon kung pagod ka? Anong gusto mo mangyari? Ayoko na. Anong ayaw mo na? Diretsuhin mo na ako! Ayoko na ng ganitong buhay. Suko na ako. Magkanya-kanya na muna tayo. Kanya-kanya? Carol, hindi ko na kilala ang sarili ko. Malapit na akong mabaliw. Kaya bago pa mangyari yun, gusto ko ayusin muna ang buhay ko. May anak ka ng tinapa. Seryoso ka ba, Ronnie? Nakikipaghiwalay ka sa akin? Talaga ba? At paano si Emily? Sige nga. Ronnie, may anak tayo! May anak tayo! Hindi ko naman siya pababayaan eh. Siyempre gagawin ko pa rin yung mga responsibilidad ko sa kanya. Ano, taga-abot ka lang ng pera? Paano yung pag-aalaga sa kanya? Ikaw ang nanay kaya dapat... Ako ang nanay. Kaya matik ako ang dapat mag-alaga, ganon. Carol, alam mong yun yung natural na proseso, di ba? May babae ka. Ano? May babae ka. Alam kong may babae ka. Carol, Niloloko mo Carol, ako. wala akong babae. Hindi ako tanga. Wala nga akong babae. Gaga lang ang maniniwala sa mga dahilan mo. Diyos ko. Iiwan mo ako dahil lang sa pagod ka? Eh kung pwede pala yun, eh di sana matagal na kitang iniwan. Kaya hindi mo mabibilog ang ulo ko. May kabit ka. Pero etong sinasabi ko sa iyo, Ronnie, ha? Hindi tayo maghihiwalay. Ayoko. Hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa. Magkamatayan na hindi tayo maghihiwalay. Hindi! Hindi! Tony, sinubukan ko pang isalba ang pagsasama namin ni Ronnie. Pero kalaunan, hinayaan ko rin siyang lumayas. Tutal, hindi ko naman kailangan ng isang mahinang lalaki. Hindi siya handa maging ama sa isang batang may espesyal na kondisyon. Dahil ang gusto niya ay isang perpektong pamilya. At malakas ang loob niyang isalba ang kanyang sarili dahil alam niyang kapag naghiwalay ang mag-asawa, otomatiko sa nanay napupunta ang mga bata. Takot na takot ako ng mga panahong yun kasi wala akong tiwala sa aking sarili. Hindi ko alam kung magagawa kong tugunan lahat ng mga pangangailangan ng anak ko. Humingi ako ng tulong sa lahat ng pwede kong kapitan, sa mga magulang ko at sa isang kapatid. Kumuha ako ng kasambahay para magawa ko pa rin makapagtrabaho. Dahil ang magaling kong asawa, 1 taon lang nagsustento. Sa kanya naisip mang ibang bansa at tuluyan kaming abandonahin. Kaya sa mga sumunod na taon ay iginapang kong makapasok si Emily sa eskwelahan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Kinakaya ko pa ang lahat nung maliit pa lang si Emily. Pero habang lumalaki siya, lalong humihirap ang aming sitwasyon. Magpapakatotoo na ako. May pagkakataong naisip ko na tila parusa ng langit ang magkaroon ng anak na tulad ni Emily. Ayan. Yan ang nga ba sinasabi ko, Emily? Ang kulit mo kasi. Sabi nang bawal ka maglaro dito eh. I wanna play! I wanna
toys mo? Andun. Aray! Sasala nga, anak. Halika. Huwag ka dito sa kusina. Halika. Emily, stop. Stop! Emily, no! No! Stop! Emily, ano ba? Oo nga, pwede mag-play. Pero dun sa sala. Aray, halika. Aray ko, huwag kang magpabigat. Baka masaktan ka. Emily, stop na. Tumigil ka na, ha, Emily? No! Emily. Oh, ayan na. Andiyan na yung pulis. Halaka, kukunin ka na. Halaka. Ay, andyan na. Sandali lang po. Oh, Carol, baka naman pwede mong mapatahimik yung anak mo. May bagong panganak na sanggol sa bahay namin eh. Hindi makatulog ng maayos. Nagugulat sa tuwing nag-aaway kayong mag-ina. Ginagawan ko naman ho ng paraan, Emily. Sa tuwing sinusumpong yung anak ko, sino ba namang may gusto ng ingay, di ba? Emily, tama na. Oo nga, pero ayusin mo naman pagpapatahan o kung ano man yung ginagawa mo. Ang laking perwisyo, sa totoo lang. Ay, pasensya na. Ginagawa ko naman ho ang lahat. Kung alam nyo lang. Pagka Emily, tumagal-tagal stop pa eh. na, anak. Mapipilitan na kaming magsumbong sa barangay niyan. Ano? Lahat kami dito sa buong compound, pare-parehas kami ng reklamo. Hinahabaan na nga lang namin yung pasensya namin, kaya lang, syempre, may hangganan din naman yun. Ano yung sinasabi mong magsusumbong kayo sa barangay? O ano mangyayari? Sige nga, anong gagawin ng barangay? Paalisin kami dito? Posible ba yon? Nagbabayad ako ng renta dito ah. Baka mapaalis nga kayo. Sa anong kadahilanan? Sa ingay? Sa ingay ng anak kong special child? Kaya niyong itabo yung mag-ina na wala namang ginagawang masama sa inyo dahil lang sa naiingayan kayo? Barangay na makakapagsabi ng tamang gagawin kung sakali. Ang akin lang, matuto naman kayong makisama. Hindi yung kayong laging pinagbibigyan. Hindi lang naman anak mong bata dito sa buong compound. Doon sa unang bahay, meron Oo na, sige na, alam ko na yan. Umalis ka na, kailangan ako ng anak ko. Carol ha, patahanin mo na yung... Oo nga, patatahanin ko na. Kaso paano kung mapapatahimik yung bata, kinakausap mo ko. Kaya sige na, umalis ka na. Okay, sabihin ko na lang dun sa... Ay, ang kalat talaga ng mga tao. Madaling patahimikin si Emily. Sila kayang lumagay sa posisyon ko. Ah! Emily! Halika na, nak. Tama na yan, ha? Okay. Dito na si Mami. Okay. Wait lang po, ha? Wait lang. Napay. Mama, napay. Napay, mama. Emily, Napay. Emily, sleep pa si Mama. Napay. Aray. Mama, napay. Emily. Napay, mama, napay. Emily, masakit. Tama na. Napay. Nagugutom ka? Napay, mama, napay. Teka, anong oras na ba? Mama, napay. Emily, alas 5 pa lang. Napay, mama. 2 oras pa lang yung tulog natin, anak. Napay. Sige na. Napay. Halika. Sige na. Napay. Gagawa ka, Mama, ng tinapay, ha? Naku, wala na palang keso. Emily, nak, peanut butter na lang pala man ang tinapay mo, ha? Mamaya na lang bibili Mama keso, ha? Ha? Ayan. Madaming palaman yan, ha? Here. No.
Emily, wala nang keso eh. Oh, butter na lang, masarap din yan, ha? No, no, no. Peanut butter na lang. No, no. Emily, kainin mo na yung tinapay No, mo. no, 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 no. Wala ngang keso, anak. Kumain ka na. Sige na, halika na. No, no. Halika, subuan kita, ha? Masarap din tong peanut butter, oh. No. Nakakain ka na na to, No, diba? no. Sabi mo, yummy to. Oh, Say, one bite. Sige na, one bite lang. Sige na. No. Emily, please. No. Tikman mo lang. Tikman mo No, no. Emily, bakit mo sinagi yung plato? No. Di ba nag-usap na tayo? No. Wag na wag mong gagawin yun, di ba? Oo, okay. Oh, hindi na nga. Hindi na. Kung ayaw mo kumain, bahala ka dyan. Oh. Ako, Emily, pagod na ako, ha? Puyat ako dahil sa'yo. Kakatukin na naman tayo nito, eh. Tama na. Tama na, please, Emily. Tama na. Tama na. Utang na loob. Tama na. Ayoko na. Masuko na ako. Ayoko na. Tony, noong mga panahong yun, aminado ako na kahit anong aral ko, hirap na hirap pa rin ako kay Emily. Sinusunod ko naman ang bili ng mga doktor. Minsan epektibo, minsan hindi. Hanggang sa napagtanto ko na nasa akin ang problema. Hindi ko napansin na sarado pa rin ang aking kaisipan dahil kahit maraming taon na ang lumipas, masama pa rin ang loob ko sa mga nangyari. Nagtatampo ako sa Diyos dahil hindi niya ginawang maayos ang anak ko. Galit ako sa dati kong asawa sa pag-aabandonan niya sa amin. At nanggigigil ako sa mga kamag-anak at kaibigan ko na dumistansya sa akin sa pag-aakalang baliw ang aking anak. Kaya naman pinilit kong ayusin ang aking sarili. Wala nang saysay ang mga bagay na lumipas na. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng anak kong si Emily. At nang maliwanagan ako, saka tila unti-unting gumaan ang aking pasanin. Sa halip na kontrolin ang anak ko, mas kinilala ko ang kanyang personalidad. Doon ko napansin ang mga bagay na ilang taon kong binaliwala. Mahilig gumuhit at magkulay si Emily. Daig pa niya ako dahil detalyado ang mga gawa niya. Sabi nga ng mga doktor ni Emily, ang batang may autism ay hindi mahina ang utak gaya ng iniisip ng iba. May kanya-kanya silang angking talento. Okay, tapos ko na tong isang to. Teka, nasaan na yung brown envelope na nakapatong dito? Nandito lang yun ah. Ay, ano ba yan? Ay, ayan. May tumatawag. Hello? This is Carol speaking. Ma'am Carol, Manang Susan? Bakit ho? ma'am, ayoko na ma'am. Ha? Ano? Teka, ano hong nangyayari? Ma'am, sumusobra na yung anak nyo. Nananakit. Tapos pinagbababato pa ako ng kung ano-ano kanina. Meron nga ako akong bukol. Manang, di ba sabi ko naman sa inyo na minsan ganon si Emily kapag sinusumpong? Ma'am, sobra na ho. Hindi ho makatao.
Manang, ang OA naman ang hindi makatao. 8 years old lang ho si Emily. Ako ho higit 60 na. Senior na ho ako, ma'am. Baka mapano pa ho ako sa anak ninyo. Ayoko na ho, ma'am. Maraming bata na ho akong naalagaan. Pero si Emily ho ang pinakamalala. Kasi nga po, mga normal na bata ang naalagaan nyo dati. Ngayon lang ho kayo nakahawak ng special child. Oo, ngayon lang ho. At hindi ko na ho uulitin. Manang, mag-usap ho tayo pag uwi ko. Hindi ko na ho kayo mahihintay, ma'am. Gusto ko na ho umuwi. Manang naman, dodoblehin ko na lang ho yung bayad ko sa inyo ngayong araw. Kahit wag niyo na ho akong bayaran. Gusto ko na lang ho makaalis. Manang, teka! Uwi na ho kayo, ma'am. Bago pa ako mapilitan iwan tong anak ninyo. Ay, yan ho ang wag na wag niyong gagawin, Manang. Wag niyong iiwan mag-isa ang bata. Diyan tayo magkakaproblema, sinasabi ko sa inyo. Umuwi na ho kayo. Hindi ko na ho kaya. Ayoko na ho. Hello? Hello? Wisit na matandang yan. Subukan niyang iwan si Emily. Kailangan ko na makauwi. Ay! Nasaan na ba yung wallet ko? Wallet, bag. Ayan, okay na. Alis na. Carol? Carol? Sir? Sir, magpapaalam lang ho pala ako. Emergency lang ho, sir. Kasi po may... What's going on? Ay, sir, nagka-problema ho kasi sa bantay na nakuha ko para kay Emily. Tinakot ba naman ho akong iiwan mag-isa yung anak ko eh. Emergency na naman? Sir, pasensya na ho. Last na po ito. Hahanap na po ako ng matinong bantay para kay Emily. Carol, alam mo namang ilang beses mo nang sinabing last na to, last na to. Sa loob ng ilang buwan, nakakailang half day ka na. Hindi na nga patas yung pagiging maluwag ko sa'yo dito. Yung iba, hirap makapag-leave. Tapos ikaw malayang nakakaalis, anong mga oras mo gusto? Sir, ako lang naman dito ang may anak na autistic eh. Oo nga. At naging maunawain ng lahat ng tao dito. Alam mo yan. Pero namimihasa ka naman yata, Carol. Namimihasa? Sir, emergency ho ito. Hindi ko ho ginustong magka-problema sa bahay. Well, kung gano'n naman pala, mukhang kailangan natin mag-usap ng masinsinan. Doon tayo sa office ko. Ay, sir, pwede hong bukas na lang. Bukas na lang ho, papasok ho ako ng maaga. What? Sir, may emergency po talaga sa bahay. Yung bantay na nakuha ko, nagmamadaling umalis, balak pang iwan si Emily. Kailangan ko na hong umalis. Bukas, sir, promise, babawi ako. Aalis na ho ako. Carol, mukhang hindi ito ang trabahong para sa'yo. Po? Bukas mag-uusap tayo. Pero pag-uusapan natin kung anong career ang nararapat para sa'yo na laging may emergency. Sir, ano hong ibig niyong sabihin? Given your situation, hindi ka na pwedeng magtagal dito. Mahiya ka naman sa mga kasamahan mo. Tignan mo sila. Abala sa pagtatrabaho samantalang ikaw kumakaripas na. Tinatanggal niyo na ho ba ako sa trabaho? Hindi kita tinatanggal sa trabaho. Binibigyan kita ng kalayaang mag-resign ng kusa. Sir, Sumusobra ka na, Carol. sir, hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Paano kami mabubuhay ng anak ko? Nagte-therapy pa siya, sir, at hindi biro ang bayad sa therapy. Well then, ayusin mo ang trabaho mo kung gusto mo manatili dito. Sir naman. Maraming beses na kita pinagbibigyan, Carol. I'm running a business, not a charitable institution. Sir, I'm sorry, Carol. Sinagad mo na ang pasensya ko. napakawalang puso niyo naman. Excuse me? Nagagawa ko naman yung trabaho ko eh. Hindi naman ako tamad o nagpapabaya. Oo, umaalis ako bigla minsan pero napapasa ko yung dapat kong ipasa. Hindi tulad ng iba dyan. Ang dami dyan pumapasok para magkape at makipagchismisan lang. Carol, huwag ka na maghanap ng sisisihin. This is about you, not them. Ang akin lang ho, kung sisitahin niyo ako, dapat sitahin niyo lahat na nagkakamali dito. Get out, Carol. Umalis ka na. Huwag ka na mag-eskandalo. Baka sa halip na maayos ang pag-alis mo dito, mapilitan akong sisantihin ka due to misconduct. Pag nangyari yun, lalo ka mahihirapan makahanap ng ibang trabaho. Doon ka matakot kung anong pwedeng mangyari sa inyo ng anak mo. Tony, naging mas lalong mahirap ang sitwasyon namin ni Emily.
Hindi ko na alam kung kanino lalapit at hihingi ng tulong. Hindi rin ako makakilos ng husto dahil wala akong mapag-iwanan sa anak ko. May mga pagkakataon na isinasama ko na lang siya sa paghahanap ng panibagong trabaho. Mahirap, pero mas hirap ang damdamin ko sa mga naririnig kong masasakit na salita, lalo na kapag sinusumpong si Emily sa pampublikong lugar. Para sa iba, kapag hindi normal ang kilos ng isang bata, baliw na ito, may sayad o maluwang ang tornilyo. Sa mga pagkakataong yun, nagpapasalamat ako na hindi sila naiintindihan ni Emily. Mas mabuting ako ang masaktan, wag lang anak ko. Tony, ipinangako ko sa aking sarili na magiging matatag ako kahit anong mangyari. Poprotektahan ko si Emily at gagawin ko ang lahat. Mabigyan lang siya, hindi lang basta normal na buhay, kundi masaya at puno ng kulay. Tony, nagpalit ako ng hanap buhay. Naisip ko na hindi naaayon sa akin ang mga pulisiya ng isang regular na trabaho. Dapat ay nasa bahay lang ako para lagi ko nang kasama si Emily sa halip na kumuha ako ng yaya para sa kanya. Nag-uumpisa ng mauso noon ang online selling. Kaya naman nagbenta ako ng iba't ibang produkto gaya ng mga sabon at lotion. Naging maganda naman ang takbo ng maliit kong negosyo. Bukod doon ay natututukan ko si Emily. At nakakatuwa, Tony, dahil marami nang alam gawin ang aking anak. Marunong na siyang bumasa at sumulat. Hindi nga lang malawak ang kanyang bokabularyo tulad ng normal na bata. Pero meron na kaming sariling paraan ng komunikasyon. Sabay kaming natututo ng anak ko. Ang problema, minsan nalilimutan kong ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Ibang usapan ang mundo sa labas ng aming bahay, kung saan samot-saring pagsubok ang laging nakaabang sa amin ni Emily. Emily, nak? Ano gusto mong kainin? Burger tsaka fries? Meron sila spaghetti, oh. Tingnan mo dito sa menu, oh. May pictures, oh. Turo mo anong gusto mo. Turo mo, dali. Tapos order na tayo. Burger o spaghetti? Ito, burger. Ito naman yung spaghetti. Anong gusto mo? Emily? Emily, anong gusto mo? Burger o spaghetti? Emily? Sa Pepi. Spaghetti. Sa Pepi. Okay, sige, spaghetti. Okay, sige. Sa Pepi. Sa mama ay o-order ako ng pizza, ha? Sa Pepi, Para sa matikman Pepi, mo rin sa yung Pepi. pizza. Oo, spaghetti tayo. Teka. Tawag tayo ng waiter. Sir, excuse me, order kami. Sa Pepi. Sa Pepi. Emily, no! Hoy! Ano ba yan? Emily, no. Oo, meron ka ng spaghetti. Sa Pepi. Bibilhan ka ng mama, Sa Pepi. okay? Hindi sa'yo yan. Miss, ano ba naman yan? Binaboy ng anak mo yung pagkain ko. Nako, pasensya na ho, ha? Ba't ganyan yung batang yan? Pasensya na ho talaga. Papalitan ko na lang ho yung order ninyo. Tingnan mo nga, oh! Sa Pepi. Natapunan pa yung damit ko eh! Nalakad pa ako ngayon! Pasensya na ho talaga. Kung sinto yung anak mo, hawakan mo nga ng maigi. Sa Pepi. O kaya, Sa Pepi. huwag mo nang palabasin ng bahay kung hindi mo naman kayang kontrolin. Ano? Anong sabi niyo? Sinto-sinto? Hindi ho sinto-sinto ang anak ko. Ay! Huwag ka lumapit sa akin! Doon ka nga! Hoy! Walang yaka! Bakit mo tinulak ang anak ko, ha? Ba't di mo hawakan maigi? Lumalapit sa akin! Wala kang karapatang manakit ng bata. Lalo na hindi mo naman anak. Ay, buti na lang talaga wala akong anak. Kung ganyan lang din naman na, Noy, di bali na lang. Anong sabi mo? Subukan mong saktan ako, didimanda kita. Oo. Tama na ho yan. Nakakastorbo na ho kayo sa ibang customer. Hindi ako ang nauna guard, Yung babae niyan, tsaka yung anak niyang abnormal. So
Sumusobra na yung bibig mo, ha? Bakit ano? Ma'am, mabuti pa ho, lumabas na ho kayo. Teka, kami? Bakit kami palalabasin mo? Sino ba naggugulo dito? Tama na ho, miss. Ma'am, labas na po muna kayo. Bakit kami? Bakit kami lang? Dapat pati siya. Tinulak niya yung anak ko, di mo ba nakita? Ma'am, nakakahiya ho sa mga customer, oh. Nakakahiya? Anong nakakahiya? Kuya, special child yung anak ko. Kung hindi niyo lang napapansin, o tignan niyo. Special child? Ano special child? Kayo bang may-ari ng restaurant na to? Prinsipe ba yan, ha? Bomba ka ba? Ano bang alam mo pag sinabing special child? Special treatment kasi espesyal ang estado sa buhay. Kaya naman pala ganyan ang reaksyon mo kasi ignorante ka. Ako pa talagang ignorante? Oo, ignorante ka. Mangmang ka. Hinahamon mo talaga ako, Oh, ha? sige, halika Tama na dito. usabi, Ano? ano ba? Ano? Lumapit ka. Alisin mo yan, guard! Ba't ba nakapasok yan dito? Ma'am, pakiusap. Huwag niyo na pong palalain ang sitwasyon. Ako ba Umiiyak na ho yung anak niyo, oh. Lumabas na ho kayo. Ngayon na ho. Kuya! Ngayon na. Baka lalo kayong mapasama niyan, eh. Labas na! Oo na. Lalabas na kami. Sige na ho, ma'am. Tara na po, tara na po. Oo nga, lalabas na. Huwag mo na akong hawakan sa braso ko. Kunin niyo na po yung gamit niyo. Ba't batat ka? Aalis na nga kami. At hindi na kami babalik dito sa restaurant na to. Mga hindi marunong umintindi. Yung iba dyan, akala mo kung sino mukhang edukada. Wala naman palang alam. Mga walang breeding. Emily, anak. Halika na. Sama na sa mama. Okay, halika na. Aalis na tayo. Ako na ho. Huwag mong hawakan ng anak ko. Isa ka pa eh. Emily, anak, halika na. Yakap ka kay mama, ha? Yakap ka kay mama. Tayo na ikaw. Aalis na tayo sa bad place na to. Halika na, anak. Halika na, dahan-dahan. Tony, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong sinabihan ng ibang tao na panatilihin na lang sa loob ng bahay si Emily. Para raw hindi siya makagawa ng gulo sa pampublikong lugar. Alam ko namang nasabi lang nila yun dahil ignorante sila sa kondisyon ng anak ko. Pero sana naisip nila na tao pa rin si Emily at hindi hayop na kailangang ikulong. Sa totoo lang, kahit mga edukadong tao ay balikurin ang pag-iisip. Sabi ko nga kanina, hindi maganda ang karanasan ni Emily sa pangkaraniwang paaralan. Palagi siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase at may pagkakataong ipinagkikibit balikat na lang ito ng mga guro. Maaring hindi ito naiintindihan ng isang bata na may autism. Pero hindi ako, Tony. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga uniforme ng anak ko na puro sulat sa likod. Ang lukot sa kanyang mga libro at ang pagkaubos ng kanyang baon nang hindi man lang niya natitikman. Kaya pinagsikapan ko talagang mailipat si Emily sa paaralan kung saan eksperto ang mga guro sa mga batang may espesyal na pangangailangan. At yun ang isa sa mga natutunan ko sa aming pinagdaanan. Hindi ko dapat ipilit si Emily sa mga lugar at mga tao na hindi siya kayang tanggapin. Order number 32, eto na. Order 33, 34, 35. So, nasa 36 na pala ako. Mama, napay. Hmm? Napay. Emily! Napay. Mama, napay. Wait lang anak ha. Gagawa ka ng mama ng tinapay. Sandali lang. Napay, mama. Oo anak, sandali lang. Mabilis na lang to. Napay, mama, napay. Napay. 36. Napay, mama, napay. Napay, mama. Emily! Nak? Napay. Nak, ano nangyari? Emily? Anong ginawa mo, Emily? May dugo. Nak, may mga sugat yung paa mo. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. May mga bubog. Huwag kang gagalaw. Bubuhatin ka na, mama. Sandali. Aray. Kapit ka sa likod ng mama, ha? Sampa ikaw. Sampa. Oo, sakit bubo, ha? Sakit. Kaya nga bubuhatin ka ng mama. O, ayan. Sandal ka sa mama, ha? Sandal ka. Kapit ka, ha? Huwag bibitaw. Hawa ka lang sa mama. Dadalhin kita sa ospital, ha? O, dadalhin ka sa ospital ng mama. Punta tayo
tayo sa doktor kasi may bubo. Opo. Pa, wag na kayo mag-alala. Malayo nga sa bituka yung mga sugat ni Emily. Nakabendahe nga lang yung dalawang paa niya. Hindi siya makakalakad pansamantala. Pero maayos naman siya. Oo na. Sige na ho pa. Mamaya na lang ho tayo mag-usap. Kailangan na po ako ni Emily. Bye po. Bye. Magkamali ka lang konti. Kala mo napakasama mo ng nanay. Ay, nakabuhay to. Mami Carol? Mami Carol, hi! Tandaan niyo po ba ako? Doc Norman? Yes po. Kamusta po kayo? Eto, ayos lang naman. Si husband niyo po, kasama niyo? Hindi, Doc. Matagal na. Mahabang kwento. Sige ho. Hindi ko na huusasain yun ha. Si daughter niyo po, si Emily? Tama po ba? Oo. Si Emily. Oo. Kamusta po siya? Ayos naman ho. Nakakapagsalita na po ba? Oo. Salamat sa therapy. Nakakapag-usap naman po kami. Kahit papano, naiintindihan naman niya yung ibang tao. Pero syempre, hindi palagi. May mga pagkakataon pa rin na sinusumpong siya kasi hindi niya nauunawaan kung ano yung nangyayari. Ilan taon na ho ba siya? 12 years old na po, Doc. Pumapasok po ba sa eskwelahan? Sa special school po. Sinubukan ko ho sa normal na eskwelahan, kaya lang hindi ho masaya yung anak ko eh. Lagi hong tinutokso ng mga kaklase. Opo. May mga ganun po talagang cases. Lalo na yung ibang bata. Hindi naman po naiintindihan yung kalagayan ni Emily eh. Pero, congrats mami ha. Congrats? Bakit po? Para saan? Kasi you're doing an amazing job. Napatherapy niyo si Emily. Natuturuan niyo. I'm sure nagagawa niyong ibigay sa kanya yung mga kailangan niya. Hindi ho madali yun ha. Kaya good job, mami. Good job. Dok, parang hindi naman po yata nararapat. Kasi kaya nga ho ako nandito sa ospital kasi naaksidente sa bahay si Emily. Aminado ko na nasa ibang bagay yung atensyon ko. Kaya ayun, nakapasag siya ng mga baso, nasugatan yung paa. Kung hindi lang sana ako nag-aasikaso. Mami, kalma lang po kayo ha. Ayos lang po yun. Nangyayari po talaga ang mga aksidente. Nangyayari kasi may nagpabaya at ako yung naging pabaya. Mami, isang pagkakamali lang yun ha. Hindi naman po niyan mabubura lahat ng mga magagandang nagawa niyo para kay Emily. Pero, pasensya na ho, Dok ha. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita. Dinadramahan pa kita. Ano bang malay niyo sa mga problema ko, di ba? Mami Carol naman, doktor ho ako. Pero marunong naman po akong makisimpatya. Sige ho, Dok. Baka may mga gagawin pa kayo. Pupuntahan ko na rin ho si Emily. Ayan lang ho yung kwarto niyo. Sige po, regards na lang po kay Emily. Ingat po kayo, Mami ha. Salamat, Dok ha. Mami. Dok? The best ka. The best kayong mga nanay na may extra challenge sa pagpapalaki ng mga anak. Salamat, Dok. Sige ho. Emily, uuwi na tayo mamaya, anak, ha? Pagod ka pa ba? Sleepy? Sige lang, matulog ka lang. Gisingin ka ng mama pag go home na tayo, okay? Mama. Oo, mama. Gising ka ng mama mamaya pag uuwi na tayo, ha? Mama. Hmm. Mama. Sleep ka pa, nak.
I love you. I love you, baby. I love you. Yab you. Yab you. Anong sabi mo, nak? Ano yun? Nag-I love you ka ba sa mama? Ulitin mo nga. I love you. I love you, Emily. I love you. I love... Yab you. Yab you. Very good, anak. Very good. Very good. I love you too, anak. I love you. I love you too. Mahal na mahal ka ng mama, Emily. Mahal na mahal ka ng mama. Mahal na mahal ka ng mama. Tony, hindi man pansin ng iba, pero proud ako sa narating namin ni Emily. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya kami pinababayaan. At lagi akong nananalangin na sana bigyan niya ako ng mahabang buhay. 19 na taong gulang na ang anak ko. Hindi ko alam kung merong mananatili sa kanyang tabi sakaling wala na ako. At yun ang numero 1 kong kinatatakutan. Ang maging mag-isa si Emily o kaya ay samantalahin ng ibang tao ang kanyang kondisyon. Tony, pasensya na kung walang katapusan ang aking liham. Dahil patuloy lang ang kwento namin ni Emily hanggang ako'y nabubuhay. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Carol. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa